Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala sila Stella Micaela Taro. So ngayon titingnan natin anong ipapakita sa love reading ng mga collective. Guys, paalala lang ha, hindi po lahat makaka-resonate. So take what resonate at leave what doesn't. At salamat nga po pala sa sumusuporta sa aking channel. Guys, follow nyo din po pala yung Facebook page at Facebook ko, La Stella Micaela Taro. At sa mga gusto mo pa private reading, message lang ako sa Facebook or Instagram na sa description box below. Tingnan natin overall energy ng mga nanonood. Overall energy ng mga nanonood. Drama starters. Tears the pot, always in the middle, loves the chaos. So sinasabi dito baka may drama kayo ng person nyo, or alam mo yun, ginagawang big deal lahat ng bagay, and parang may mga nasa-challenge dito, ganun. And meron dito mga nag-i-imagine paano pag nag-away, ganun. Alam mo yung kahit wala namang problema, ginagawa ng problema, ganun. Yan yung energy ngayon. Tingnan natin energy ng love reading. Natin baka lumabas kung kanino ba itong para kanino ba itong sorry guys, kasi kakagaling ko lang sa ubo, tapos ano yun, hindi pa gumagaling-galing kasi panay ako inom ng malamig at kain ng matatamis. Yan natin, parang ay, isa lang, dalawa yung nabunot ko, isa lang po. Sa mga Taurus, ayan, meron di, baka may mga kadil kayong Taurus or kato, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Kakatapos lang ng Taurus season. Ay, at intimate, independent. So, meron ako nakikita dito na intimate kayo ng person mo, or nagbabala kayong mag-beach, and yung iba dito gusto maging independent, and yung person mo parang nagiging obsessed, yung parang nagiging clingy, ganun. And sa mga Leo, set a deadline. So meron dito baka may pinag-usapan kayo ng person mo na goal, ganun, mga goal sa inyong relationship. Yun natin. Love reading ng collective. Kanina energy mo makukuha natin today? Okay, meron dito mga tinatamad makipag-usap and gustong mag-explore, ganyan. Ayaw lang magsalita. And yung person mo nai-stress. Siguro nagagalit to, nag-aaway kayo. Pero ikaw tahimik ka lang eh. Ayan, parang dinadedma mo lang siya. So, may mga challenges dito sa connection nyo. May mga conflict. Meron ako ditong nakikita na yung person mo siguro nag-iisip na may ka-affair ka, or siya tong may ka-affair. And meron pa ditong nasa-sense na babaero, lalakero, and nag-explore pa talaga. And siguro tahimik ka lang kasi masakit ka magsalita, kaya siguro yung pinagawa niya ng person mo or itong person mo. And meron dito nag-create ng boundaries. So meron dito LDR siguro kayo ng person mo. And sa nakikita ko, ganyan yung nagiging challenge nyo is yung communication. Mahirap talaga pag LDR, kailangan may strong foundation kayo. And nagbabalak din kayo mag-travel, magkita ng person mo. Pero, ano ba yan, may mga temptation. Kasi sa inyo dito sa connection nyo. Kaya siguro gusto nyo natapusin yung LDR. Kasi may mga temptation talaga lumalapit sa'yo or sa person mo. And sa nakikita ko dito, may involved din na kids. So, baka single mom, single dad. And siguro na-involve din kayo sa third party, pero nangyari na, tapos na. Kaya siguro
nagiging matalino kayo, parang napagod na kayo. Ganun yung nasa sense ko. Ayan o, baka nasa karmic relationship kayo, nawawalan ka na ng pag-asa sa connection nyo, o yung person mo. Basta ang daming drama ngayon. And may nakita ako biglaan ng communication or business, travel sa inyo. Ayan. So, may bagong taong nagkaka-interest sa'yo, nagkakagusto sa'yo, or sa person mo. And, pero ikaw, ano kaya? Siguro, kaka-break up nyo lang or what. And meron dito ex na gustong bumalik, maging bagong tao para sa'yo. And gusto nyo ma-improve. And sa nakita ko na mamiss ka nitong taong to, wala kayong pag-uusap. Isa sa inyo piniputol yung communication. Ganon. So, tingnan pa natin. Anong energy na ng reading? Energy ng love reading. Oopsie. Oh, skirt, quick get away the runner. So, meron dito, tinatakasan yung sitwasyon, ganyan. And sa nakita ko, parang napuno na ganun, na kahit tayo naman gusto nang takasan yung sitwasyon. And yun nga, baka LDR kayo, kailangan yung mag-unwind, ganyan. So, tingnan natin, ano ba ang nafe-feel sa'yo ng person mo? Anong nafe-feel sa'yo ng person mo? Guys, sa mga gusto mo pa private reading, message lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below. Ano nafe-feel sa'yo ng person mo? Guys, huwag nyo kalimutan i-follow yung Facebook at page ko, okay? Okay. So, na-feel sa'yo na person mo, siguro na-feel niya may mga tinatago ka sa kanya or siya to na may mga tinatago siya na hindi niya pang kayang sabihin sa'yo. Hindi pa time now. And nakikita niya na ang daming tuksong lumalapit sa'yo at sa kanya din, pero hindi naman niya pinapansin. And nakikita niya na hindi mo din na-entertain kung may mga tuksong lumalapit sa'yo. Ayan, sa nakikita ko, mahal ka na tong person mo at alam niyang mahal mo siya. At siya din naman, minamanifest ka nito, oh. Gagawin niya lahat. Dasal, wish, and gusto niya kasing bumalik kayo sa dati. And nanghihinayang tong taong to, ang dami niyang pagsisisi, ang dami niyang opportunity na miss. Hindi kanya siguro na-appreciate from the past. So, ayan, nanghihinayang siya. And gusto kanyang habulin, gusto kanyang balikan. Nag-isip to ng paraan, gagawa to na action, parang manggigigil siya. Yung magiging aggressive siya na habulin ka, kunin ka, ganun. And sa nakita ko, nagkaroon siya ng awakening. And natauhan siya. And nagdasal kasi tong taong to humingi ng sign. Ayan hindi siya makalis sa sitwasyon. Kahit anong gawin niya, hindi siya makamove on sa'yo. Nahihirapan tong taong to ngayon. And sa nakita ko, attracted pa tong taong to. And gustong gusto ka nito. Ang daming, nakikita niya na ang daming na-attract sa'yo. And gusto niya siya lang gusto niya mag-travel papunta sa'yo. Actually, sumasakit na yung ulo nito. Nai-stress siya. And gusto niya, alam mo yung ang daming blockages sa connection nyo. Pero gusto niya malagpasan yun. Hindi siya makaisip kung anong dapat niyang gawin. Kasi na-frustrate na to And actually, gusto kanya maging makasama habang buhay, pang long term. And andun yung practicality, yung pagmamahal. And nakikita niya na meron sana kayong compatibility. And kung magiging kayo man, tawag dito, magiging maayos kayong magulang. And magkakasundo kayo. Ayan relocation. So, baka puntahan ka nito. Or nakikita,
Alam mo 'pag nakita niyang ano ba 'to, nag-move on ka na or nagmo-move on, hahabulin ka nito. And nakikita niya kasing lumalayo ka na, and ayaw niyang lumayo ka at nakikita niya na may mas better sa kanya, magandang opportunity for you. Ayan 'no, and actually hindi din okey yung kaperahan nito. Nagwo-worry 'to kasi you turn out cold to him or her. Ayan 'no, may pag-aaway kayo, nag-away siguro kayo, ganyan. Tingnan natin, ano fe-feel mo sa person mo? Nine of Cups. So, ikaw kasi, alam mo yung hayahay ka lang. Parang sinasabi mo hindi mo siya kailangan, masaya ka na sa buhay mo, parang nasa iyo na lahat, nakukuha mo na lahat, gano'n. Masaya ka ngayon eh, nang wala siya. And para sa'yo, ang dami niya kasing tinago sa'yo. May pagsisinungaling, may mga ginawa siya behind your back, na-betray ka niya, and gusto mo na kasing mag-move on talaga. Parang, or naka-move on ka na, gusto mo nang umusad sa connection na to. Gusto mo na maging masaya eh. O ayan no, may paglayo ka na dito. Kasi may someone na tatrato sa'yo ng tama, and magpo-focus ka sa career mo, sa stability mo, sa finances mo. Though mahal mo pa siya, sa tingin ko magpo-focus ka sa trabaho mo. Andun pa yung pagmamahal eh. Napapasaya ka niya, pero hindi na yun sapat. And ang dami mong kailangang pagdesisyonan, ang dami mong responsibility. So, talagang gagawin mo lahat maka-move on ka. Di ba ganun naman eh, kahit mahal mo pa isang tao, kailangan mo nang move on kung paulit-ulit kang niloko at sinaktan. Ayan, so, ayun no, nagiging matalino ka dito sa sitwasyon, ayaw mo na magtanga-tangahan, ganyan. And iniisip mo na maraming opportunities na paparating sa'yo. Ayan no, gusto mo sanang makipag-compromise. And gusto mo sanang bigyan siya ng benefit of the doubt. Pero ang dami na niyang kasinungalingan, tinago nga sa'yo. And nahihirapan ka na magtiwala. So, gusto mo nang mag-move on. And gusto mo na ng new beginning sa buhay mo, magsimula ulit, yung maging masaya ka ulit. Ayan no, gusto mo mag-travel around the world, and alam mo sa sarili mo na marami nagkakagusto sa'yo, na worth it ka, mas lalo mong mamahalin yung sarili mo, mas magpo-focus ka. Ayan, so meron dito magme-meditate ka siguro, mag-yoga ka, and ayun, magpo-focus ka sa sarili mo. And meron din dito nagkakagusto sa'yo, part of your circle of friends. And may nakita din ako dito na parang bigla ang ano ba to? Bili ng sasakyan, ganyan. Okay, so tingnan pa natin. Ano ang blockages nitong connection nyo? Blockages ng connection nyo. He owes you nothing but silence. Closure isn't coming in a text. So, ayan. So, sinasabi dito, kailangan mo, ang blockages dito, wala kayo acceptance kung ano na nangyayari sa connection nyo, sa relationship nyo. And, yung reality, kailangan yung tignan. Alam mo yun? Kung hindi mo siya nagbibigay ng closure sa text, kung siguro nag-aaway kayo, eh, yun na yung sagot na yun. Kasi, ang nagiging blockages, hindi nyo tinatanggap kung ano yung sitwasyon. So, minsan kailangan yung tanggapin eh. Ayan. Tignan pa natin. Ay, ano ba to? Mali. Ano pa ang advice? Ayun, lumabas. Ito yung lumalabas. Interwoven growth. Like 3 rings. Each year deepens your bond, marking shared time and depth. So, siguro nagkaroon kayo ng, wala kayong strong foundation, na nagkaroon din ng, yung nakulangan kayo ng time sa isa't isa,
Ayun, yun yung sa susunod mong relationship, ganyan yung ina-advise sa'yo. Ayan, no, kailangan nyo i-deepen yung bond ninyo, and kailangan meron kayong time together, ganon. So, yun yung spice up yung relasyon. So, tingnan natin, saan ba paparating tong connection na to? Or ano bang outcome? Or sa mga susunod mong relationship, ano ang outcome? Page of Swords. So, sa nakita ko, kung mako-continue man tong connection nyo sa susunod, magiging matalino ka na. Ayan, no? So, kapag naging matalino ka na, alam mo na kung anong gagawin mo, mas magiging masaya ka. Kailangan magkaroon ka ng boundaries and magkakaroon ka ng harmonious family, connection, relationship, kahit hindi man sa love life. Sa lahat ng tao, ganyan. Kailangan mong maging matalino. Ayan, no? Queen of Cups. So, magiging mabait ka pa din. Magkakaroon ka pa rin ng mabuting puso. And, ibibigay, kahit na nasaktan ka na, mas magmamahal ka pa din. Hindi ka magiging madamot. Pero kailangan mo ng boundaries. Di ba? You need boundaries. Natin. Ayan, no? 5 of Pentacles. So siguro aabot sa point na magiging cold ka, ganyan. Yung cold na may boundaries ka nun. Ayan, so magiging madamot ka, and nakikita ko magsisave ka dito ng pera kasi ayaw mo ding, alam mo yun, mawalan, ganyan. Siguro na-involve ng pera dito sa connection nyo, ganyan. Ayan, dasan. So, magiging masaya ka ulit kayo, and hindi ka mawala ng pag-asa. Nakikita ko na kung ano man ngayon na pinagdadaanan mo, magiging masaya ka ulit. Magiging masaya kayo ulit. Ayan, no. Siguro dahil na-involve ka sa third party, ayaw mo nang mangyari yun. Kasi pag naging masaya ka ulit, siya naman masasaktan. Kasi mas mamahalin mo na yung sarili mo. Ayan, Ace of Pentacles. So, may swerteng paparating sa'yo. Kung hindi ka man swerteng sa love life, may job offer, promotion, new raise, self-employed, mas makikilala yung business mo, ganyan. Or kung dumating man sa na magkaroon ka ng connection ulit, ikakasal kayo, and alam mo yun, pang long term na. Maganda yung nakikita ko dito, which is good. Ayan, no, The Magician. So, wag ka daw sumuko, and mag-manifest ka lang, mag-wish ka lang, magdasal ka lang, at ibibigay sa iyo ni Lord. Basta maging mabait ka lang, ganun. Yun pa natin. Ano ang love advice ni Universe? Love message ni Universe. Past lives. You have known this person before. It is a soulmate from a past life. So, ayan. So, sinasabi dito na baka kaya hindi kayo makawala or siya dahil meron kayong nagkakilala kayo from the past, and may kailangan kayong matutunan ngayon sa present moment. Alam mo, ayun yung ganun. So, may kailangan kayong putulin, matutunan na lesson, ganyan. Okay, tingnan ba natin ano ang message sa'yo ng person mo or ng taong iniisip mo. No one understands me like you do. So, ayan. So, sa dami-dami na nakilala niya, ikaw lang nakaintindi sa kanya, sa sitwasyon niya. So, ayan. Namimiss ka niya. Alam niya yun. Nakikita niya ngayon yung halaga mo. Ayun, the flashbacks I have about us are intense. So, ayan. Naiisip niya yung mga flashback about you guys. Very intimate and intense. Alam mo yung may connection kayo. Parang soulmate type nga. It makes me happy to see you thriving even though it's without me. Siguro nakikita niya na successful ka na, ang dami nangyari sa'yo maganda, at naiinggit siya. Ganun, nai-insecure. May mga ganun eh. Yun yung gusto niya message.
Okay, tingnan natin ang life advice. Kung may pinadaan ka man sa life or career. River of Release. Drift along the river of release where waters carry away burdens guiding towards renewal. So, ayan, i-release nyo na daw yung mga burdens na dinadala-dala nyo. Pumunta kayo sa dagat, malapit sa water, mag-meditate kayo, mag-cleansing kayo, para yun, ma-renew yung energy nyo, ma-cleanse kayo. Tingnan natin, ano pang advice sa inyo ni universe. Permission granted. So, may nakita ko dito na mga wish na matutupad. And, sa hinaba-haba ng prosesyon doon pa rin, sa kasalan pa rin ng paroroonan. So, ayan, maraming wish na matutupad dito. Kung ano man yung wini-wish na matutupad na daw yun. So, ayan. Congratulations. Tingnan natin. Lucky number ng mga nanood. Lucky number. Lucky number. Tayan nyo na sa loto. Self-care, 789. Practice self-care. Ensure you're getting enough rest and engaging in activities that bring you joy into your life. So, ayan. Love yourself. So, yung mga napupuyat dito, make sure na may nagpapahinga kayo and magkaroon kayo ng hobbies para hindi kayo ma-stuck. Yung gawin nyo yung mga activities na nagpapasaya sa inyo, ganun. So, yun lang guys. Maraming salamat po.